Shalom, brothers and sisters. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay, sa mga nanonood ng aking pong recorded videos. Ito po ay ginagawa ko dahil ito po ay utos sa akin ng Panginoon para po sa mga kapatid natin na nais pa pong makapakinig ng salita po ng Panginoon. Ngayong araw po na ito, gusto pong ibahagi po sa inyo yung 5 paraan para sa panalangin may katugunan. Ito po yung aking title, 5 paraan para sa panalangin may katugunan. 5 ways for effective prayer. Minsan iniisip natin, bakit ang panalangin natin ay tila parang hindi po tinutugon ng Panginoon. Nanalangin tayo, nasa puso naman natin ang panalangin, bakit parang tila parang walang tugon ang langit sa ating po mga panalangin. Minsan, narinig na natin itong kasabihan na ito na ang Diyos mayroon 3 katugunan sa atin. Yung tinatawag na yes, no, and wait. Tama naman po ito, no? Talaga po may panahon talaga na minsan oo ang Diyos, minsan hindi ayaw ng Diyos kasi mapapahamak tayo, at minsan naman may proseso talaga na paghihintay para yung panalangin natin, kapag nakuha natin, mature enough tayo para ito po ay hawakan ng maayos. Pero sa umaga po na ito, sa araw po na ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung 5 pamamaraan para ang panalangin po natin ay direct po sa langit. 5 pamamaraan para sigurado tayo na ang panalangin po natin ay dinirinig po ng kalangitan. Dinirinig po ng ating Panginoon. So, sinulat ko po dito yung 5 pamamaraan para sa effective prayer. 5 pamamaraan para ang ating pong panalangin ay tiyak po na mayroon pong katugunan. Handa na ho ba kayo? Ito po yung 5. Una po, kung gusto po natin yung ating panalangin ay mayroon pong katugunan. Una po, pray in Christ's name. Pray in Jesus' name. John chapter 16 verse 24. Hanggang ngayon, wala pa kayo hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, sabi po ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, meron pong isang Diyos. Mayroong isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos na tayo po ay pwedeng dumulog sa kanyang pangalan. Na ibinigay na pangalan, sukat na ikaliligtas po nating lahat. There's only one name na ibinigay sa atin, and that name is Jesus. Kaya sabi po ng Panginoon, wala pa kayong hinihingi sa Ama. Wala pa kayong hinihingi sa ating Ama. Humingi kayo sa Ama sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng aking pangalan. Sapagkat alam niyo po, marami pong dumadirect sa Ama. May mga religion na dumadirect sa Ama. Dumadirect sa Ama at isinasabi ang Panginoong Jesucristo. Hindi po dinirinig ang panalangin po natin kapag tayo po ay dumirect sa Ama. Sapagkat there's only one way. Ano sabi po ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Wala pong sino man ang makaka-connect sa Ama. Walang sino man ang makakapunta sa Ama without the way, without Jesus, without the truth, without the life. Kaya po yung buhay natin, yung daan, yung kaligtasan po natin, yung katotohanan, walang iba po kundi po ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang gusto ng Ama, maging magalak tayo. Ang gusto ng Ama, dinggin ng Ama ang ating mga panalangin. Pero diringgin lang po ng Ama ang ating panalangin kung nire-recognize po natin ang iisang pangalan na ibinigay sa atin. Walang iba kundi po ang pangalan po ng ating Panginoon. 1 Timoteo chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kapatid, iisa lang po ang tao na nagkatawang tao, isang Diyos na nagkatawang tao
nanahan sa atin, nangaral, namatay, at muling nabuhay at bumalik ulit sa kalangitan. Iisa lang po ang nagkatawang tao para po sa atin pong katugunan, para sa katuguran ng ating pananalangin. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa ating pong panahon ngayon, napakarami pong gumagamit ng mediator. Akala nila kapag nanalangin ka sa ganito, nanalangin ka sa kay ganyan, kay ganito, kay ganyan, itong sa mga saints, sa mga santo na ito, ay kay tutugunin. Hindi ho. Wala hong santo, wala hong tao na maaaring mamagitan sa Diyos at sa tao. Kundi isang tao lang po na nagkatawang tao, hindi pa ho tao. Nagkatawang tao po ang Panginoong Jesucristo. Kaya po hindi na ho kayo dapat manalangin kay Maria, kung kani-kanino man, kay Nuno Santo, kay Pedro Kalunsod, o kung sino man po yung mga santo na yan. Sapagkat iisa lang po ang Diyos. Iisa lang po ang pangalang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa kayong kapag kayo manalangin sa pangalan ng Jesucristo, diringgin kayo ng Ama. Amen po ba? Kaya nga po ang tawag sa Panginoon is the high priest according to the high priest of Melchizedek. Melchizedek po, ibig sabihin po, ang Panginoon po ay umupo sa kanang trono ng Diyos Ama. Kaya bakit po si Lord Jesus Christ sa kanang trono po ng Diyos Ama? Sapagkat, pansinin niyo po ito bigyan ko lang po kayo ng trivia. Alam niyo po ba, nung na-resurrect po ang Panginoon, yung butas po sa kanyang tagiliran, ay naroon pa rin. Yung butas sa kanyang kamay ay naroon pa rin. Bakit po? Nung umakyat po siya sa langit, hindi po nawala yung butas sa kanyang kamay. Bakit po? Kasi po yung kanyang kamay, yung kanyang po mga sugat, nung umakyat po ang Panginoon sa kalangitan, ang sabi ng Panginoon, nung lalapitan siya ng mga alagad, huwag niyo akong hahawakan. Touch me not, noli me tangere. Huwag niyo akong hawakan. Sapagkat ako ay pupunta pa sa Ama. Kasi bakit? I-present po ng Panginoon yung kanyang mga sugat sa Ama. Kasi po siya po yung mamamagitan. Dahil sa kanyang mga sugat, kaya ka mayroong katugunan ngayon. Amen po ba? Dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang mga sugat, dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang sa mga hampas na naranasan po ng Panginoon, ikaw ay may katugunan ngayon. Kaya po si Lord Jesus Christ po, siya po yung ating pong tagapamagitan sa Ama. Every time na nagpe-pray ka sa Ama, sasabihin ng Panginoon, Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong anak, sapagkat ako'y namatay para sa kanya. Hallelujah. So, pray in Jesus' name. There's only one name. When you call in His name, surely He will answer you. Amen. So, yun po yung una. Manalangin po tayo sa Panginoong Jesucristo. Gamitin po natin ang pangalan po ng Panginoon. Hindi na ho pangalan ng kung sino-sino po. Pangalan lang ho ng Panginoon. Pangalawa, pray with a righteous heart. Pray with a righteous heart. Manalangin po tayo ng may matuwid na puso. Sabi po sa Santiago chapter 5, verse 16, Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa sa inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Sabi, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Tingnan niyo po ito. Tinutugon ng Diyos ang panalangin ng isang taong matuwid. Alam niyo po, napakahalaga po kapag tayo po yung nanalangin sa Panginoon, meron tayong matuwid na puso. Dahil hindi ibibigay ng Diyos sa atin kung tayo po ay may maruming puso. Kaya nga sabi sa Bible, blessed are those who have a pure heart, for they will see God. Nakikita ninyo ang Diyos. Diringgin kayo ng Panginoon. Walang magbablock. Walang hahadlang sa panalangin ninyo kung kayo po ay mayroong matuwid na puso. Mga kapatid, gusto po ng Panginoon dinggin ang panalangin natin. Pero napakahalaga po ng requirements to have a good heart. To have a righteous heart. Kung sinabi niyo pong righteous, right heart, tama yung puso. Mamaya nanalangin ka na yung kapitbahay mo, masunod yung bahay. Diringgin ka ba ng Panginoon? Diringgin ka ba ng Diyos kung ikakapahamak naman ng iyong kapatid? Kaya nga po, kung gusto po natin maging effective yung prayer po natin, pray with a righteous heart. Manalangin po tayo ng mayroon pong matuwid na puso. Ano po sabi sa Mateo chapter 6, verse 33? But seek ye first His kingdom and His righteousness. Datapmat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kapag tayo na po ay nanalangin,
Ano, sa bang kaharian ng Diyos? Nandito sa kalangitan. So, dapat ang isipan po natin na sa mga bagay na ukol sa langit at mayroon tinatawag na eternal value. Eternal value, ibig sabihin po ng eternal value, mayroon siyang epekto sa eternal, sa kalangitan. Ngayon, pag nakita mo na nasik mo na yung kaharian ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyo, hindi yung sarili mo lang kalooban, makikita mo na yung tinatawag na righteousness of God. Ay, tama ba na magkaroon ako ng mamahaling cellphone? Ano bang dahilan? Bakit gusto kong bumili ng mamahaling cellphone? Ito ba ay magbibigay ng kaluguran sa kaharian ng Diyos? Tama ba yung puso ko? Gusto ko lang magmayabang. Kaya pa hindi ako dinirinig ng Panginoon na magkaroon ng mamahaling cellphone. Kasi hindi tama yung puso ko. Kasi iba pala yung interest ko. Gusto ko lang pala magmayabang. Sabi dito, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idaragdag na lang ng Panginoon sa iyo yung mga pangangailangan mo, yung mga needs mo, kapag meron kang maayos na puso. Mga kapatid, napakahalaga po na ayusin po natin. Sabi sa Bible, sa Proverbs, guard your heart. No? Bantayan natin ang ating puso sapagkat lahat ng issue sa buhay nasa puso. Kung gusto mong sundan ka ng pagpapala, kung gusto mong ang pagpapala, kahit saan ka pumunta, sumusunod sa iyo. Have a good heart. Have a righteous heart. Pangatlo po mga kapatid, pray earnestly and without ceasing. Umuulan na po dito sa aking lalagyan, pero okay lang po. Immortal naman tayo sa ulan. Pray earnestly and without ceasing. Pag sinabi niyo pong earnestly, sincere ka dapat, intense, with conviction, and seriously. Kailangan, pag nananalangin kayo without ceasing, earnestly, talagang fervently, maapoy, maningas ang pananalangin po natin. Alam niyo po, isa po sa mga natutunan po namin, yung tinatawag po na pray without ceasing. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. Lagi po dapat tayo nanalangin. Kung meron ka pong pinagpe-pray kay Lord, huwag po kayong titigil sa pananalangin. Pag meron kayong pinapanalangin na pamilya ninyo, don't stop. Pray without ceasing hanggang hindi nyo po nakukuha yung prayer po ninyo. Hanggang hindi po tumutugon ang langit sa inyo. Actually, ganito po yun eh. Nung nangyari po kay Daniel, sabi po doon, yung araw pa lang na nanalangin si Daniel, dininig na siya ng Panginoon. Kaso problema, nagkaroon ng battle doon sa kalangitan. Nagkaroon ng battle yung mga anghel na magdadala ng katugunan kay Daniel. Kaya nga po, sa moment na nag-pray ka kay Lord, sa moment na ikaw ay nanalangin, dininig ka na ng Panginoon. Pero dapat huwag kang titigil. Kasi nagkakaroon ng traffic dyan sa himpapawid. Kasi ang diablo hindi siya papayag na yung prayer mo dumating sa iyo. Kaya gagawa siya ng lahat ng anumang klase ng traffic dyan sa himpapawid. Kaya nga sabi sa Bible, di po ba ang kalaban natin ay mga nasa himpapawid? Ang forces ng kaaway nandiyan sa second heaven, nandiyan sa himpapawid na yan. At yung nasa langit po, yung mga anghel na bababa dito sa lupa, natatraffic po dyan. Nagkakaroon po ng traffic dyan. Mga kapatid, pray without ceasing. Manalangin po tayo ng walang tigil. Kapag ikaw po ay mayroong kagustuhan, mayroong kang pinagpipray, huwag po kayong bibitaw sa pananalangin po. Lucas chapter 18, verse 1 to 8. Ito po yung kwento po ng ating Panginoong Hesus. Isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin without ceasing at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Alam niyo bakit po ibibigay ng hukom? Yung hukom po na ito, may isang biyuda po, sabi ng Panginoon, na pumupunta doon sa hukom na wala pong takot sa Panginoon at walang ginagalang na tao. Sabi ng hukom, ibibigay ko na nga, ibibigay ko na. Bakit kaya? No? Tuloy ko po yung kwento. Sabi niya, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito
sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya. Tignan niyo po yung sinabi po ng isang hukom na masama. Lagi niya akong ginugulo, ginagambala. Inistorbo niya ako palagi. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Alam niyo po, kapag kayo po dumadaing sa Panginoon araw at gabi, kapag kayo nanalangin araw at gabi, tama sabi sa Bible, meditate on the word day and night. Meditate in my word. Do not depart it from your mouth. No? Kapag ikaw ay nananalangin, pagbasa ka ng scriptures, no? Day and night. Kapag kayo nananalangin, mula umaga hanggang gabi, nanalangin kayo palagi, pray continuously, diringin kayo ng Panginoon. Alam niyo po, excuse me, sabi dito, sila kaya ay paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Mga kapatid, katulad po ng isang babaeng biyuda na ito, isa lang po yung kanyang susi upang makuha niya yung katarungan dun sa hukom. Para tulungan siya ng hukom. Makulit siya. Hindi po siya tumigil. No, nakakahingi ng kahikahingi ng tulong hanggang sa dumating ang time. Magsawa na po, mapagod na po yung masamang hukom po na ito. Ganoon din po yung word dito sa Lucas chapter 11, verse 5 to 8. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, sabi ng Panginoong Hesus. Isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiramin mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kita po ninyo, ang tinuturo po ng Panginoon sa atin, maging makulit tayo sa panalangin. Maging makulit tayo sa prayer. Maging intense tayo sa prayer. Sabi niya, hindi man buksan, hindi man ibigay ng kaibigan niya yung kailangan ng isang kaibigan na madaling araw at midnight ang hihingi ng tinapay. Pero dahil sa kakakatok niya, kakukulit niya, kaibigan, bigyan mo ako ng tinapay, please. Wala akong may bibigay. Wala akong may papakain dun sa aking bisita. Dahil po sa pang-iistorbo niya. Dahil po sa pagdagambala niya dun sa kanyang kaibigan. Kahit kaibigan niya yun, hindi niya bibigyan. Pero dahil sa makulit siya, ibibigay sa kanyang pangangailangan. Alam niyo po, tinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi po madamot ang Diyos para po tayo po ay kailangan pa natin siyang kulitin. Tinuturuan lang po tayo ng Panginoon na maging dependent po sa Kanya. Amen po ba? Meron ka bang mga prayer? Baka ang bilis mong give up. Meron ka bang pinagpipray? Meron ka bang mga panalangin? Meron ka bang hinihiling sa Panginoon at hindi mo nare-receive? Baka dahil sa mabilis kang give up, mabilis kang sumuko. Sabi ng Panginoon, tinuruan tayo ng Lord na manalangin ng walang patid. Manalangin ng patuloy-tuloy na panalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Ayun po, ang ganda ng verse dito, no? Ang ganda po ng verse dito sa kanina, yung Lucas chapter 18. Itinuro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Mga kapatid, ang prayer po natin, tiyak po din po ng ating Panginoon. Amen? So, pray earnestly and without ceasing. Pangatlo po yun. Ano po yung una? Pray in Jesus' name. Ano po yung pangalawa? Pray with a righteous heart. No? Amen? Pray with a righteous heart. Ano po yung pangatlo? Pray earnestly without ceasing. Earnestly, ibig sabihin po, masidhing pananalangin. Amen? Pang-apat, pray according to His will. Kapag tayo po ay nananalangin, dapat po naayon po sa kalooban ng Panginoon.
Kung kayo po ba ay humihingi po ng bagay sa inyo pong magulang at ayaw po ng magulang ninyo dahil ikakapahamak ninyo, sa tingin po ninyo, ibibigay po yun ang inyong magulang? Hindi ho. Sabi po dito sa Santiago chapter 4, verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Bakit kaya? Tuloy ko po, dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Tignan niyo po ito, no? Kapag tayo po ay humihingi sa Panginoon, kaya nga sabi sa Bible, seek ye first His kingdom. Alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Baka mamaya yung hinihiling natin sa Kanya, ahas pala, no? Akala mo, makakatulong sa'yo kapag na-receive mo, hindi pala. Lalo ka palang mapapahamak. No? Amen? Sabi dito, 1 John chapter 5 verse 14 o unang Juan chapter 5 verse 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay binibinig tayo niya. Tingnan niyo po yung word dito. If we ask anything according to His will, He hears us. Kung tayo ba po ay mananalangin na naayon sa Kanyang kalooban, tiyak na tayo po ay diringgin ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung kayo po ay nagpipray at hindi kayo dininig ng Lord, maaaring ang panalangin po natin ay hindi po naayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? When you pray according to the will of God, God surely will answer you. Amen. Panglima po, pray according to the leading of the Spirit. Pray according to the leading of the Spirit. Manalangin daw po tayo sa pamamagitan ng pagtulong ng Espiritu Santo. Manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Napakahalaga po nito mga kapatid. Napakahalaga kapatid na tayo po ay nananalangin na may patnubay, may gabay ng banal na Espiritu Santo. Minsan po naririnig ko po ito, pray in your heart. Manalangin ka ayon sa iyong puso. Tama naman po, no? Pero hindi po siya masyadong accurate. Alam niyo bakit po? Wag ho tayong mananalangin na dala lang po ng ating puso. Kasi ang puso po natin is emotion. Ano pong sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9? Ang puso ng tao ay mandaraya, puno ng kabulukan. Madaya po, deceitful po ang puso ho natin. Baka mamaya nagpipray tayo according to our emotions. Kaya hindi po siya tinutugon ng Panginoon. Kaya sabi po dito, pray according to the leading of the Spirit. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu. Kita po ninyo, sino po tumutulong sa atin sa prayer? Holy Spirit. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Pag nagpe-pray tayo, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon yung pinagpe-pray natin kasi ito po ay nanggagaling lang po sa ating isipan, nanggagaling sa ating mga emosyon, nanggagaling po sa madayang puso ho natin. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu, ang banal na Espiritu, ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. So, namamagitan pong banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na ipanalangin yung mga kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Verse 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao. Kita po ninyo? Tine-check ng Panginoon yung puso natin na mali ito. No? At ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. So, sinasaliksik ng Holy Spirit yung puso mo, alam ng Holy Spirit kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang Holy Spirit po bumaba po dito, binigay po siya ng Diyos Ama, no? Sinend po siya ng Diyos, ang banal na Espiritu, para tulungan tayong maiwasto, maitama po yung ating mga panalangin. Amen po ba? Kaya napakahalaga kapag kayo po nagpipray, you ask the Holy Spirit to guide you. Holy Ghost, Holy Spirit, I ask you to help me. Tulungan mo ako, banal na Espiritu, na manalangin. Hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban ng Ama.
ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 18. Pray in the Spirit on all occasions. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. So manalangin daw po tayo. Lagi po sinasabi ito, sumamo sa patnubay ng Espiritu Santo. Napakahalaga po na tayo po ay led by the Spirit of God in our prayers. Napakahalaga na huwag nating isang tabi ang banal na Espiritu sa ating pong pananalangin. Tutulungan tayo. No, alam niyo kung paano po ito, no? May moment po kapag kayo po ay nagpe-pray, mararamdaman po ninyo yung burden sa puso ninyo. Burden po sa inyong balikat. Minsan naman pananalangin kayo, makakita kayo ng mga pangitain kasi pinapakita ng Holy Spirit kung ano yung mga dapat ninyo pag-pray. Naalala ko po dati, nung kami po ay nananalangin po sa NPG, National Prayer Gathering. Habang ako po ay nagpe-pray, nananalangin po, nakakita po ako ng vision. Habang nakapikit po ako, pinakita sa akin ng Holy Spirit yung mga hospital. Yung mga nakarate doon sa hospital. Habang nakikita ko po yun po yung ipinanalangin ko. Tapos mamaya-maya po, nag-iba na naman po yung vision ko. Nakita ko naman po yung mga Muslim, ang mga nakikita ko po. Sabi ng Lord, pray for them. So kapag mayroon pong banal na Espiritu, nagiging mas malalim, mas nagkakaroon ng direksyon yung ating pong pananalangin. Minsan po, ang banal na Espiritu, i-inject sa isipan mo yung mga taong dapat mong ipag-pray. Minsan nagpe-pray ka, sasabihin sa'yo ng banal na Espiritu, patawarin mo muna ang iyong ina, patawarin mo muna ang iyong ama, ang iyong kapatid, bago ka manalangin. Kasi ang Holy Spirit po, kinukondisyon niya po tayo kung para po makapanalangin po tayo ng wasto. Amen? Amen po ba? Sabi dito sa Jude 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Let's pray. Alam niyo po, isa po sa pinakamaganda po dito yung sa Roma chapter 8. Sabi ito, dumaraing na parang groaning in spirit. Alam niyo po ba na ang groaning, yung pag-iyak ng napakalakas, yung is a kind of prayer? Alam niyo po ba yun? Na may darating ang point sa buhay ninyo. No, kapag kayo nagpe-pray, nag-lead kayo ng Espiritu in your language, in Tagalog or English or Bisaya, lead ng Holy Spirit po yun. Pero meron po mas higher po doon, yung tinatawag na groaning ng Spirit. Nahagulhol ka lang ng hagulhol, iyak ka lang ng iyak. Pero it's a kind of prayer in the eyes of the Lord. It's a kind of prayer in Spirit. Amen po ba? Kasi yun po ay language of heaven. That's the language, no? Sabi dito, dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. Amen po ba? Without words, without natural words, without the words of our language, kundi language of heaven. Amen po ba? Kaya sabi po dito, manalangin kayo sa tulong lagi ng Espiritu. Jude 1:20. John 16 verse 13. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Howbeit, when He, the Spirit of Truth, ang tawag po sa Holy Spirit, Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He shall show you things to come. No, tuturo sa iyo ng Holy Spirit yung mga bagay na darating na dapat mong ipanalangin. He will guide you sapagkat ang tawag sa Kanya is Spirit of Truth. So kapag nanalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, makikita ninyo yung truth, yung katotohanan sa dapat mong ipanalangin. He will guide you into all truth. He shall not speak of Himself, whatsoever He shall hear. Kung ano yung narinig niya, kung ano yung na-receive niya mula dun sa Ama, whatsoever He shall hear, whatever revelation He received from heaven, He shall speak to you. Kaya naniniwala po ako na mayroon pa pong revelation. Mayroon pa pong kapahayagan, mga kapatid. Marami pa pong kapahayagan ng Diyos sa atin. Kaya ang ginagawa ng Espiritu Santo, ano man ang kanyang narinig, He will remind you kung ano yung sinabi ng Panginoon, ano yung nasasaad sa Biblia, at also He will remind us, He will speak to us revelation kung ano po na-receive na po sa kalangitan. That's why, mga kapatid, be filled with the Spirit of God. Huwag niyo pong lilimitahan ang banal na Espiritu sa inyong mga buhay.
When you pray, allow the Spirit of God to move in your prayers. Panginoon, langisan niyo ang aking labi kapag ako po'y nanalangin. Ayusin niyo, Holy Spirit, ang aking puso sa gayon kapag ako po'y nanalangin. Wasto at maayos po ang aking pananalangin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. So, ito po yung 5. 5 pamamaraan, 5 paraan para sa panalangin may katugunan. 5 ways of effective prayer. Una po, pray in Jesus' name. Wala na pong ibang pangalan na tayong sasambitin sa ating pong pananalangin. Kundi, there's no other name but the name of Jesus. Pangalawa po, pray with a righteous heart. Ituwid po natin yung puso natin. Ayusin po natin lagi ang puso natin. Sa gayon, sigurado tayo na ang panalangin po natin ay may katugunan. Pangatlo, pray earnestly and without ceasing. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Mawalan ng pag-asa sa pananalangin. Iakdirin din po tayo ng Panginoon. Maging makulit po tayo sa prayer natin kay Lord. Pangapat, pray according to His will. Manalangin po tayo na ayon po sa kalooban ng ating amang nasa langit. Hindi na po tayo bibigyan ng ahas sa kapapahamak po natin. Amen? And lastly is pray according to the leading of the Spirit of the Lord. So maraming pong salamat. Dalahin ko po mga kapatid na marami po tayong natutunan ngayong araw po na ito. Alam niyo po, hindi ko po ito may share sa inyo kung hindi ko po ito nilalakaran. Ito po tinuturo ko po sa inyo ay akin pong ginagawa sa buhay. Marami pong salamat at see you po ulit next time sa akin po next uploaded video. God bless po and shalom. Shalom means po ng kapayapaan. Shalom means peace. Pagpalain po rin ng Diyos at God bless you, Philippines. Bye-bye.